pag ikaw na yung kasama na may mimili ng kotse, kasi last time hindi ako kasama eh. Ikaw yung namili, ikaw yung lahat. Kami pala yung namili. So very grateful kami doon. And syempre ayun nga kay Lord, thank you kasi ganun pala yun, no? Papadaanin ka talaga sa challenges, no? Bago ka bigyan ng malaking blessing. Correct. So ibig sabihin, pag malaki yung challenge mo ngayon, malaki din talaga yung ibibigay. And syempre, sa family namin na wala man dito ngayon, actually hindi rin nila alam na may car eh. So, surprise! Diba? Surprise! Sa inyong lahat na nandito, surprise sa inyo. And alam ko na minsan tinatanong nyo kami bakit pinili namin tong opportunity na to. Diba? Despite the fact na graduate naman kami ni Coach Bry ng 4 years degree, pwede naman kami mag-OFW kasi yung parents ni Coach Bry nasa ibang bansa din. And yun pala guys, no? Yun pala coaches and partners, minsan hindi mo kailangan i-explain lahat. Kasi una sa lahat, nakakatamad mag-chat. Hindi, joke lang. Ang haba eh. Sometimes kailangan mo lang i-show sa kanila. And makukulat ka na lang, i-chat ka nila na, oy, congrats ate, congrats Coach Bry, congrats sa inyong dalawa. So you have to show them that this opportunity transforms lives. Tama ba? Yes! Opportunity na to. So, thank you. Yun, nagsama sa mga community namin dito sa Bohol, sa mga pastor dito, sa Balaran Church dito, salamat. And syempre, gusto ko rin magpasalamat sa taong nagdala sa akin sa opportunity na to, sa taong nilulook up ko at naniwala sa akin na una pa lang, na kaya ko tong business na to. My other half, my coach, Coach Brian. Na-inspire ba kayo kay Coach Mariel? Yes! Na-surprise ba kayo? Yes! Sige, grabe. Thank you Lord kasi nga alam ko inulan tayo pero tuloy-tuloy tayo sa negosyo natin. Tuloy-tuloy sa project. Umuulan ng blessing! Tama ba? Diba kung sa iba, iniisip nila pag umulan, wala na, sira na yung event. Pero sa atin, tuloy ang blessing! Tama ba? Alright. Meron ba nakakilala sa akin dito? Yes! Meron ba? Wala. Hindi nakakilala. Hindi, yung totoo, hindi nakakilala. Meron pa hindi nakakilala. Anyways, I'm Brian De Guzman, isang former OFW from Dubai. Nag-take risk dito sa ganitong klaseng opportunity even though first time ko yung ganitong klase na online. And ito talaga yung naging way ko, ito yung naging gateway para makapag-forward ako dito sa Pilipinas. May mga OFW pa dito. Pero siyempre tama na nag-take risk din dito. And I'm very happy na sabihin sa inyo na through this opportunity, unti-unti, step by step, nakukuha namin yung mga goals namin. Narinig nyo naman sa wife ko, tama? So, typically, si Coach Brian nag-start din dito na maybe katulad din ng iba na halos, alam mo yun, halos ang thinking ng iba. Buwang yata to eh. Tama, si Raulo yata to kasi maganda naman yung trabaho sa abroad, admin, nasa office, and then kumikita naman ng malaki. Pero bakit nandito sa ganitong klaseng opportunity? At first, yun yung tanong nila sa akin. Bakit ba nagkaganyan-ganyan ka pa sa online? Eh, kumikita ka naman sa abroad. Yes, pero alam nyo guys, nung tinatrabaho ko to, actually ang nakakita talaga ng hard work ko dito yung nanay ko. So sabi kasing ganun ni Coach Albert sa training, para daw mapakita mo kung merong pagbabago sa'yo, hindi yun sa salita. Tama, sabi sa Mojo 6, makikita yun through your action. Dapat nagbabago yung attitude mo. Kung dati kang chismosa, hindi ka na chismosa. Kung dati kang painitin yung ulo, dapat pasensyoso ka. Kung dati kang tamad, dapat masipag ka na. And yung nanay ko yung nakakita nun. To the point na maabot na 2 AM, 3 AM ako natutulog. Nagte-training ako dito sa Pinas, 7 AM sa Pinas, 3 AM sa Dubai. Umahataw ako, matutulog ako ng 3 AM. Umiising ako ng 5 AM, gagayak ako, papasok ako ng trabaho. Ganon po yung hustle ko before. Hanggang ngayon, nung tinatrabaho ko itong negosyo natin. Kasi gusto ko mapakita na yung negosyo natin, ito yung isa sa pinakamagandang negosyo. Diba kung naka-attend kayo sa Smart Caraneta, sabi ni Attorney Drew, sabi niya, yung negosyo natin, ito yung nakapag-transform ng lives. So, pinakita ko yun, tinatrabaho ko, sinipagan ko kung dati, yung mga gamit ko, gulo-gulo, inayos ko yung buhay ko in short. And sa lahat-lahat na yon, ito na, nandito na kami, nakapag-for good ako. Actually, pinipigil talaga ako ng family ko na mag-for good kasi nga akala nila, pagdating ko dito, babalik ako sa buhay ko na tambay, banda ulit, musician. Pero pagdating ko dito, sobrang pursigido ko. In fact, ang unang result natin dito, sa first check ko dito na 300K, is yung bahay ng parents ko. Pina-renovate natin yon, pinaayos natin, pinalagyan natin ng gate and everything.
So bakit ko yung ginawa na parents yung inuna ko that time? Kasi nga parang feeling ko naawa na ako sa bahay namin. Kasi nung nag-abroad ako, gusto ko talaga ipagawa yun, pero hindi kinaya. Alam nyo naman, pag OFW every month, lumalabas yung kita. Hanggang sa sinunod ko yung first car, second result. Okay lang siguro, i-share ko dito, no, coach, kasi sa mga nandito, gusto ko ma-inspire kayo. Nilabas ko po yung first car ko, 300k earner po. Hindi ko yun ma-share kasi nga maybe baka walang maniniwala. Pero ngayon gusto ko i-share sa inyo. Nilabas ko yung first car ko, 300k earner. Tama? Ano yung hawak ko? Confidence sa negosyo natin. Yung faith na meron ako na kapag maglalabas ako ng resulta dito, bibilis yung success ko dito. In fact, marami ako naririnig dito sa negosyo natin na maglalabas ako ng first car sa first million. Pero gusto ko sabihin sa inyo, hindi kailangan na maging millionaire ka para makapaglabas ka ng resulta. Actually, yung resulta na yun, yung car na yun, yun yung nagpa-stay sa akin bakit hanggang ngayon nandito. Kasi sabi ko, pag wala akong resulta dito na ilalabas, baka hindi nyo na ako makita sa first million ko dito. Baka wala na ako sa negosyo. Kaya nga hindi yun maintindihan ng iba sa amin, bakit hindi ka na lang magtayo ng grocery? Bakit sasakyan yung binili mo, saan mo gagamitin yun? Wait, hindi ko na, yun nga, sabi ng wife ko, sabi ni Coach Mario, hindi mo na kailangan i-explain. Tama? So first car, 300k earner, yun po yung pinangtawid ko sa first million. Tama? So sa first million, palakpak, pinapalakpak! So gina-challenge ko kayo dyan na magpapalabas kayo ng resulta dapat sa negosyo natin. And then, yun nga, siguro naman may mga nakaalam dito na si Coach Albert na talaga yung nag-guide sa amin, nag-adapt si Coach Jomen, si Coach Maritel. Talagang hindi talaga kami pumayag na, hindi talaga ako personally, kasi wala pa si Coach Mariel noon, hindi ako pumayag na wala ko resulta dito. So may mga times na nadi-discourage, nadi-disappoint, pero dahil meron ako resulta, yun yung nagsusustain sa akin sa negosyo. Alright? So ang goal ko, maitawid ko yung first million ko kasama yung car ko, and then nasustain ko yun. Tama? Nasustain ko yun. Yun yung ginawa ko. And yun yung naging rason bakit nandito si Coach Mariel. Yung sasakyan na yun. Hanggang sa yun nga, ay kwento naman ni Coach Mariel lahat. We're very grateful dahil nasa ganito kaming community. Grateful ba kayo? Yes! We're very grateful kasi yung ganitong community, hindi lang, alam mo yun, hindi lang siya pera-pera. Tama? It's about changing lives. It's about transforming lives. And yun yung pinaka nagustuhan ko dito. Kasi nung college kami, laging tinuturo ng professor namin. Sabi niya, ang pinakamahirap daw na trabaho is pagiging entrepreneur. Tama? Bakit pagiging entrepreneur? Entrepreneur kasi yung major ko eh. Bakit pagiging entrepreneur? Kasi pag entrepreneur ka, you need to hustle muna. Tama? You need to hustle hard.